Coach Tim, inumpisahan agad alamin mga butas pag nakaharap na nila ang SMB sa semis. Kahinaan ng SMB, maagang pinag-aralan ng Ginebra. Jason Castro, muling makikita sa do or die game match ng TNT at Magnolia. 6'5" big man na muling isinine ng NLEX Road Warriors ating kilalanin. At possible mapatawan ng multa ang ginawang ito ni Stockton. So yan ang ating mga tatalakayin. Speaking of Alex Stockton, sa mga hindi nakakaalam at hindi nakapanood or hindi nakakita, napatawan nga po si Alex Stockton ng technical foul nung isang gabi, Ginebra versus Converge, na kung saan ginamitan nitong pangdepensa or ginamit nitong pangdepensa ay yung kanyang sapatos na nahubad sa kanyang paa. Sa nangyaring ito, sa quarterfinals, Biyernes ng gabi, second game, sa natitirang 1 and 10 left. So alam nyo bang ang ginawang ito ni Alex Stockton bawal talaga sa PBA na nasa rule nga iyon. So sa mga hindi nakakaalam may nangyayari nga pong ganito noon way back 2015 sa laro ng Barako Bull at San Miguel, na kung saan ginamit ni Sir Rico Meyerhopper ang sapatos niya upang depensahan itong si Gabby Espinas. So sa nangyari ngayon napagmulta nga po si Rico noon ng 20,000 pesos batay sa report. So sa side ni Stockton, nabanggit rito about sa nagawa niya na hindi niya nga or hindi siya aware na may nagawa siyang against the rules. So bagamat hindi man alam ni Stockton na bawal yung ginawa niyang yun, tingnan na lang natin sa mga susunod na araw kung mapapatawan ba ito ng multa o hindi. At dito tayo, Barangay Ginebra, pasok na sa semifinals. At inaasahan ang matinding salpakan ng salpukan ng dalawang kilalang powerhouse team na ito like SMB and Ginebra. So ngayong kasado na ang muling bakbakan ng Ginebra at SMB sa semis, balikan lang natin ng konti yung kanilang ginawa dito sa quarterfinals. So kitang kita na hindi sinayang ng SMB at Ginebra ang hawak nga nilang posisyon, yung twice to beat advantage, na kung sa unang salpukan, first game pa lamang po idiniin na agad ng SMB ang Meralco para ito'y matalo sa score na 108-97. At sa second game naman, Ginebra versus Converge, hindi na nga po pinaporma pa ng Ginebra ang Converge matapos talunin ng Ginebra ang Converge sa score na 88-80. So dahil nga nakapasok ang SMB at Ginebra, alam nyo bang batay sa legit na report, yung araw pa lamang raw uumpisa na ni Coach Tim Cone at ng Ginebra na tutukan ng SMB, na kung sa ay papanoodin muli raw ng mga ito ang mga tapes ng mga laro. So sa tingin natin dito talagang gugulin ng Ginebra ang oras nila para malaman ang kahinaan ng SMB, dahil biruin mo magkakaroon pa sila talaga ng film viewing kumbaga para malaman kung paano nila sasabayan or patitigilin or pahihirapan ang takbo ng SMB. At dito tayo sa kampo ng NLEX. Nag-secure na ng big man ang NLEX sa katauhan ni JB Bahio, na kung saan napapirma or pumirma muli ito sa team ng NLEX ng 2-year extension bago pa man magsimula pala ang quarterfinals. Sa mga hindi nakakaalam, isa itong 6'5" big man from Lapu-Lapu City, Cebu. Alam nyo bang isa ito sa key contributor ng NLEX na kung sa this Philippine Cup. He averaged 10.50 points per game, 8.00 rebounds per game, and 2.75 assists per game. So napakahusay din talaga na big man ito. Talaga namang makikita mo din talaga, especially dun pa lang sa numero. So kung para nga po sa kanya, mapalad na kinuha siya muli ng NLEX. Ganun din naman kung tutuusin ng NLEX mapalad din naman muli dito kay JB Bahio, dahil pinapirma nga muli nila ito dahil sa laking tulong na nabibigay nito every game nga ng kanilang kampo. At about dito kay Jason Castro, di umano'y ini-activate raw si Jason Castro bilang isa sa mga coaches niya, si coach, dahil sa na-appreciate di umano ni Coach Chot yung ginawa nito sa TNT nung nakaraan kontra Magnolia, na kung saan naging malaking tulong ito sa team para ma-motivate yung team na mag-step up. Ayon nga sa isang pahayag ni Coach Chot, he really gives a lot of very crucial inputs during the huddle, during the timeout, the halftime break,
na kung sa tuwa nga nitong si Coach Chot sinabihan nga raw niya itong si Jason Castro, Jason, ikaw na nga mag-coach. So bagamat nasa time ng recovery pa lang itong si Jason Castro, gumawa naman siya ng paraan para makatulong pa rin sa team. At ito nga yun, na kung saan nakatulong siya ma-motivate yung kanyang mga teammates. At ito nga, sa do or die game match nga po ng TNT at Magnolia, sinisigurado nito di umano na naandun muli siya para suportahan ang teammates niya.